Hello, welcome to our channel. So, ang topic natin ngayon is electromagnetics, episode 4, which is continuation to nung mga na-discuss nating concept dun sa episode 3. Ito yung mga concepts na na-discuss natin dun sa episode 3. Yung vector multiplication, yan, meron tayong scalar or dot product, vector or cross product, scalar triple product, or vector triple product, tsaka components of vectors ata. Yun yung mga diniscuss natin sa episode 3 eh. Ito, tama, components of a vector, yung scalar component or scalar projection of a vector, let's say of A onto another vector B, or the vector projection. Okay? Vector projection of vector to another vector or yung vector component. So kung hindi nyo pa napapanood, link ko na lang sa description kasi ang plano natin ngayon is mag-solve na tayo ng mga sample problems naman para ma-illustrate natin kung paano gamitin yung mga concepts dito sa na-discuss natin sa vector multiplication tsaka components of vector. Sige, so illustrative problems na tayo. So for number 1, okay, given vectors A equal to 3ax plus 4ay plus az and vector B equal to 2ay minus 5az, find the angle between A and B. Okay, so paano natin nahanapin yung angle between A and B given yung vectors A na to tsaka vector B na yan? So dalawang method, di ba? Pwede tayong gumamit ng cross product or dot product kasi dun sa formula ng cross product tsaka dot product meron tayong angle na involved, yung angle between them, theta, vectors A and B. So kung i-recall natin paano yung dot product, yung dot product, let's say ng A and B, it is equal to the magnitude ng A times magnitude ng B cosine theta AB, right? So pag ginamit natin to, masasolve natin si cosine theta AB is divide both sides by by magnitude ng A times magnitude ng B, right? Para ma-solve si cosine. So makakancel yan, matitira is cosine theta AB which is equivalent dito sa A dot B divided by A magnitude over B magnitude. Tapos, kukuhain nyo na lang yung R cosine. R cosine nitong ratio, R cosine nitong A dot B over magnitude A and B, yan na yung equal value natin for theta. O sige, so kuhain ngayon natin yung R cosine ng A dot B muna. So, ito yung A natin. Tapos, ito yung B. Okay. Paano nga ba uli mag-dot product? So, panoorin nyo nga yung episode 3 para
ma-recall natin yung mga formula natin doon. Okay? Bale, i-multiply natin yung mga x component. So, etong B, wala siyang x component, right? Wala siyang AX. Pwede nyo lagyan ng placeholder na 0, AX, right? Para pag minultiply nyo yung x component ng A and B, we have 3 times 0. Ito na yung dot product, So, dot product ng A and B is equal to 3 times 0 plus product naman ng Y components, 4 times 2 plus product ng Z component. Ito is invisible coefficient na 1, right? So, 1 times negative 5. Then, over the magnitude ng A, ang formula ng magnitude is square root ng sum of squares ng component. So, 3 square plus 4 square plus 1 square. Times magnitude ng B, again, same formula, square root ng sum of squares ng B components sa A, Y, and Z unit vector. So, that's 0 square plus 2 square plus negative 5 square. Okay, so i-input nyo na lang yan sa calculator. So, lagay nyo sa degree. Usually, naka-degree yung angle between the vectors. So, shift set up 3. So, input nyo r cosine ng, so sa numerator, 3 times 0 plus 4 times 2 plus 1 times negative 5 over the square root ng 3 square plus 4 square plus 1 square times the square root ng 0 square plus 2 square plus negative 5 square. Kita ba? Okay, ang mako-compute nating value is approximately 83.73 degree. Ito yung theta AB. Okay. Paano yung isang method? Yung kapag ginamitan natin ng cross product. So, method 1 to, Method 1. Method 2, recalling na yung magnitude ng A cross B is equal to the magnitude ng A times magnitude ng B times sine ng theta AB. Diba? So, pag sinolve natin si sine theta AB, divide both sides by magnitude ng A and B. So, cancel ito. Sine ng theta AB is equal dito. Okay, tapos kuhain niya lang yung inverse sine. So, theta AB is arc sine nitong value nito. Okay. Yun nga lang, mas mahirap kasi hanapin yung cross product kumpara kay dot product. Sige, pag hinanap natin yung cross product ng A and B, again, yung A and B natin is ito, copy. Sige, turo ko sa inyo yung manual compute uli. Pero na-discuss ko naman to dun sa previous episode. Pag kinross product nyo si A tsaka si B, so equal yan sa determinant. Yung first row, palagi yan yung mga unit vectors AX, AY, tsaka AZ. Tapos sa second row, take note,
Dahil nauuna si A, bago kay B, yan yung second row dapat. Yung mga elements or components ni vector A, yung 3, 4, 1. Tapos, yung third row is yung elements ni B, 0 to negative 5. Okay? So, iba yung value nito kapag B cross A. Bali, ang magiging entry ng B cross A, pagbabalik ta rin nyo dapat. Okay? Ito, mapupunta dito. Ito, mapupunta dyan. Okay? So, take note yung difference. Kaya mahalaga yung order ng paglagay ng mga elements. So, ito yung kailangan natin, di ba? A cross B. So, paano i-evaluate yung determinant na to? By cofactor expansion, so consider natin yung element sa row 1. So, cross out nyo muna yung row at column kung saan naroon si AX. Right? So, copy the AX, then times the determinant nung mga elements na hindi na cross out. Ito, di ba? Determinant ng 4, 1, 2, negative 5. Then, palaging minus. Next naman is etong AY. So, AY, cross out yung elements or rows and columns kung saan naroon si AY. Times nyo sa determinant ng mga element na hindi na cross out. 3, 1, 0, negative 5. Right? Next. Plus, so sa AZ naman. AZ, tapos cross out yung column and row kung saan naroon si AZ, times nyo sa determinant nung hindi na cross out na entries, 3, 4, 0, 2. Yan. Tapos evaluate nyo na lang yung determinant. So AX, paano mag-evaluate ng 2 by 2 determinant? So product nito, 4 times negative 5, negative 20, minus product nyan, 2 times 1, 2. Okay, minus AY product nito, negative 15, minus product niyan, 0. Right? Plus AZ, product nito, 6, minus product nito, 0. So simplify, negative 20 minus 2. Negative 22 AX. Negative 15 minus 0, negative 15. Right? Pero may negative ka dito, magiging positive 15 AY. Tapos 6 minus 0, 6 times AZ. So 6 AZ. Yan. So ito yung cross product ngayon. Pero sa formula natin, ang gusto lang natin is yung magnitude. Magnitude ng cross product. Ito, 'di ba, yung formula natin. So, meron ka ng cross product AB. Kailangan mo lang yung magnitude niyan. So, ang formula is square root ng sum of squares ng component, negative 22 square plus 15 square plus 6 square divided by, so itong denominator, common to dun sa kanina, using the dot product method, copy ko na lang. Ito, di ba? Ito lang din yun yung product ng magnitude ng A and B. Ito. Okay. So, copy na lang natin dito. Yan yung input nyo sa Calcu ngayon. Input sa Calcu, arcsine ng, so square root ng negative 22 square
plus 15 square plus 6 square over square root ng 3 square plus 4 square plus 1 square times the square root of 0 square plus 2 square plus negative 5 square. So, dapat pareho lang. Okay, di ba pareho lang? 83.73. So, theta AB approximately 83.73 degree. Same sa sagot kapag dot product. Okay, next problem tayo, number 2. Number 2, if vector A is equal to AX plus 3AZ and vector B is equal to 5AX, sulat ko na lang sa baba, 5AX plus 2AY minus 6AZ, find theta AB. Okay, so ganun lang din. Mas madali yung dot product, di ba? So, mag-dot product na lang tayo. So, finding theta AB is formula R cosine ng dot product ng A and B over magnitude ng A times magnitude ng B. So, R cosine, diretso na natin. So, ito yung vector A natin. Yung vector A natin is may missing siya this time na Z component, right? So, lagyan nyo na lang ng placeholder na plus 0 AZ. Okay? So, paano uli yung dot product? So, product nung X component nung A at B. So, ito is 1, invisible 1. 1 times 5 plus product nung Z, mali, naduling ako. 3AZ pala to, right? So, ang missing is wala siyang Y. So, lagyan nyo ng placeholder na 0AY. Okay? Para pag minultiply nyo yung Y component nung A and B, 0 times 2. Right? 0 times 2. Then plus yung product ng Z component 3 times negative 6. Okay? Yan. Over yung mga magnitude. Product ng magnitude. So for product, for the magnitude ng A, di ba that sum of squares ng component, so 1 square plus 0 square plus 3 square. 1 square plus 0 square plus 3 square. Okay. Then times magnitude ng B, sum of square root ng sum of squares ng component, 5 square plus 2 square plus negative 6 squares. 5 square plus 2 square plus negative 6 square. Okay, so gamitan nyo ng calculator. R cosine ng 1 times 5 plus 0 times 2 plus 3 times negative 6 divided by the square root ng 1 square plus 0 square plus 3 square times the square root of 5 square plus 2 square plus negative 6 square equals, okay, approximately 120.66. 120.66 degrees. So, pwede nyo rin gamitan ng, ng
tawag dito, cross product kung gusto nyo. Pero mas madali kasi kapag dot, diba? So, gusto nyo tuturo ko rin sa inyo using calculator kung paano hanapin yung dot and cross product. Sige. Sampulan natin dito sa problem na to. Yung kanina. Kung ayaw nyong mag-manual compute, pwede nyong i-calculator. So, lagay nyo yung mode ng calcu sa vector 8. So, magtatanong kung saan nyo ilalagay yung vector. Tatlo yung maximum na pwedeng lagyan. Vector A, vector B, tsaka vector C. So, sige, sa A tayo, 1. So, lagi nyo na lang piliin is 3. Okay, 3. Kasi tatlo yung components eh. AX, AY, AZ. Input natin yung vector A. Yung components ha. So, 3, 4, 1. 3 equal 4 equal 1 equal. Okay? AC. Tapos mag-store pa tayo ng isang vector, B naman, right? So shift vector 5, dim 1, tapos 2 naman for vector B. Tapos 3 uli yung dimension, 1. Input nyo yung coefficient, yung components, A, Y, Z component, 0 to negative 5. 0 to, 0 to, mali, negative 5. Yan. So pag ni-recall nyo ngayon yung vector A, nakastore na siya sa vector A, etong 3ax, 4ay, 1z. So shift vector 3 equal. So meron tayong 3, 4, tsaka 1. Ganon din kay vector B. Shift vector 5, 4 equal. Meron tayong 0 to negative 5. So pwede na kayong mag-operate. Pag dot product, multiply nyo lang shift vector 3 times shift vector, or actually may dot. Sige, may dot dito. Shift vector 3, shift vector 7, dot, shift vector 4. Shift 5 vector, tapos 4. Okay. Ang mako-compute nyong dot product is 3. Ano ba yung na-compute natin? Kasi kanina, diniretsa natin, di ba? Ito dapat yung value na yon, yung dot product. Simplifying this, ito yung dot product ng A and B. 0 plus 8 minus 5. 0 plus 8 minus 5, 3. Tama, di ba? Okay. Pag cross product naman, palitan niyo lang to, shift 5. Okay, walang cross, pero i-multiply niyo yon. Okay? So, let's say 3. I-multiply nyo times. Okay, you can use the times symbol or yung operation natin ng multiplication. Yan. So, mako-compute nyo ngayon yung cross product na nakuha natin kanina. Ano yung nakuha natin? Ito, di ba? So, negative 22. Tama. Positive 15. Tsaka 6. Positive 6. Tama, diba? Negative 22, positive 15, positive 6. Okay. Pwede nyo ring i-direct input sa calcu yan. Yung paghanap ng angle. Halimbawa, ito, using this formula, yung theta AB,
given na na-store na sa A tsaka kay B yung mga vectors. So, arc sign ng, so diba yung magnitude abs nung magnitude nung cross product. So, shift 5, 3, cross, shift 5, 4, close parenthesis, divided by yung magnitude, shift, abs, kapag magnitude, nakalimutan natin, tama, naka-ab siya, abs, mali, shift, abs, nung A, di ba? Shift, vector, 3, times, abs ng, shift, abs ng B, yung magnitude ni vector B, shift 5, 4. Close parenthesis, close parenthesis. Okay? So, yan yung isa pang parenthesis. Okay? Equal. So, tama. 83.72. 73. Right? So, pwede nyo i-direct input sa calcu kung gusto nyo. Ganun din kung using that. Okay? Kung using that, papalitan nyo lang to. Etong times na to, gawin yung dot. Del, shift, 5, 7, dot. Equal. Kasi naka-arc sign pala. So, gawin natin, delete ko tong arc sign, gawin ko siyang arc cos. Okay? Mali yung sagot kasi arc sign. Di ba? Pag dot product arc cos. Okay. 83.73 din. Correct. So, pwede kayong gamit ng calcu kung gusto niyo. So, problem number, number 3. Number 2 lang pala, no? Number 2. 2 pa lang pala tayo, no? Sige, problem number 3. Three field quantities are given by, so meron tayong vector P, 2ax minus az, vector Q, 2ax minus ay plus 2az, and vector R, 2ax minus 3ay plus az. So, hanapin natin, determine A, P plus Q cross P minus Q, B, Q dot R, Q dot R cross P, then C, P dot Q cross R, A, B, C, D, sin theta QR, E, P cross Q cross R, F, a unit vector perpendicular to both Q and R, and the component of P
along Q. Sige, copy natin tong mga given vectors. Hanapin natin yung, let's start with A. A to G kasi tayo. Hanapin muna natin si A, which is yung cross product ng P plus Q and P minus Q. Okay. So, pwede nyong gawin, hanapin nyo yung sum nitong P and Q. Tapos hanapin nyo yung difference ng P and Q. So, magiging isang vector yon, right? Isang vector. Tapos, saka nyo i-cross product. Okay? Pero, kung applyan natin ng properties, may properties tayong illustrated dun sa episode 3, di ba? So, pwede nyong gawin distributive property. Okay? Bale, di-distribute nyo to sa vector magiging i-distribute nyo, pwede nyong i-distribute ito dito, right? So, magiging P cross P minus Q. Remember, distributive ina-allow ni cross product yung distributive property, right? Tapos plus, si Q naman, Q cross, ito, P minus Q. Okay, anong next property? Another distributive, right? So, bale, P cross P, tas minus P cross Q naman, right? Okay, P cross Q. Tapos plus, so distributive din ulit dito, Q cross P. Then minus ulit, Q naman, cross Q. Okay. Tapos, yung P cross P, tsaka yung Q cross Q, remember, property yan ng cross product. Pag kinross product mo yung isang vector sa sarili niya, na-discuss ko rin ito, that's 0, right? So, 0. Then, etong dalawang natira, negative P cross Q plus Q cross P, okay? Pwede nyo kasing by property din ng cross product, etong negative P cross Q, that's the same as Q cross P. Diba? Na-discuss ko rin ito. So, magiging, bale, 0 plus, ito yung negative P cross Q, plus, ito, Q cross P, then minus 0. So, anong natira? Q cross P plus Q cross P, dalawa. Dalawang Q cross P. So, ito na lang i-evaluate natin. Iko-cross product lang natin si 2 as si Q and P, then whatever value i-times ninyo. So, bale 2Q cross P ay 2 times the determinant nito, kasi pag cross product determinant, di ba? So, anong mga entries? Yung first row lagi is AX, AY, AZ. Second row is yung components ni Q, which is, kung babalikan natin, okay, we have 2, negative 1, and 2, right? So, lagay nyo sa second row entry, 2, negative 1, and 2. Tapos si P naman, balikan natin yung values ni P. So, meron tayong missing vector dito, component, yung Y. Lagyan nyo ng placeholder na plus 0, AY.
So, component ngayon ni P is 2, 0, negative 1. So, 2, 0, negative 1. Tapos, evaluate natin yung determinant. So, 2 times. So, dito muna sa AX. Cross out the elements kung saan naroon si AX. Yung row and column. Tapos, determinant nito. Determinant ng negative 1 to 0, negative 1. Next naman, minus, so si AY, okay, cross out yung column and row kung nasaan doon kung saan na doon si AY, tapos hanapin yung determinant yung mga hindi na cross out na entries, yung 2, 2, 2, negative 1. Plus, so last si si AZ, cross out yung element kung saan naroon, yung row and column kung saan naroon si AZ. Then times the determinant ng hindi na cross out na entries, 2, negative 1, 2, 0. Yan. So saka nyo evaluate yung determinant ng 2 by 2. So 2 times quantity AX, negative 1 times negative 1, 1, minus 0, minus AY. Determinant nito is 2 times negative 1, negative 2, minus 2 times 2, 4, plus AZ. Determinant nito is 0 minus 2. Positive 2 na to. Kasi negative nung negative 2, positive 2. So that's 2AX times 1 na lang yan. 1AX. Tas negative AY ng negative 6, right? Kaso may negative ka, gawin na natin positive 6AY. Okay? Tapos, plus AZ, 0 plus 2 is 2. Tapos, distribute nyo pa tong 2. We have 2, 1AX is 2AX. 2 times 6AY, 12AY. 2 times 2AZ, that's 4AZ. So, ito yung sagot natin. 2AX plus 12AY plus 4AZ. Okay, pwede nyo yung i-check sa calcu kung gusto nyo. Sige, para makita natin kung tama yung sagot natin, input natin sa calcu yung vectors. So, yung P natin, lagay natin sa A. So, shift, vector, dim1, A. Ito si P yung nasa A, 3. So, 2, tapos 0, tapos negative 1. Ito yung A. Okay. So, nasa A ngayon si vector P. Tapos si B, yung Q. Okay, 2, 0, negative 1. Tapos, shift vector dim 1. 2 naman for vector Q. 1. So, input nyo yung entries. 2, negative 1, tsaka 2. Okay. Ito si B. Tapos, yung R, shift, vector, 1, then 3. Kay C naman tayo, yung huling vector. Then 3, 1. So, input yung components ni R, 2, negative 3, tsaka 1. Okay. 2, negative 3, and 1. So, ito si C. So, bale, ang i-input natin ngayon, kung ito yung designation natin, tapos, ang pinaka-operation is, ito, di ba?
Ang input natin ngayon is equal to sa A plus B minus A minus Q, which is B. Cross pala, cross. Cross tong operation. Okay, input natin to. So, shift 5, 3, plus shift 5, 4, close parenthesis, times, open parenthesis, shift 5, 3, minus shift 5, 4, close parenthesis. Yan, equal. Okay. So, tama ba yung na-compute natin? We have 2. 2. We have 12. And we have 4. Okay, tama. So, pwede nyo i-check using calculator. Sige, next part na tayo, part B. Part B, ano siya? This is a scalar triple product. So, anong formula kapag scalar triple product? Diba that's kung Q dot R cross P. So, ito dapat is naka-enclose sa parenthesis. Pwede nyo kuhain yung cross product nito. Tapos, tsaka nyo i-dot sa Q. Pero, meron tayong formula, derived formula, sa scalar triple product, diba? Nasa episode 3 din yon. That's equal to QX, QY, QZ. Ito yon yung elements ni Q. Then, RX, RY, RZ, yung kay R. Excuse me. Sorry. Tapos, yung components ni P naman, sa pinakababang row, PX, PY, PZ. Kuhaan nyo yung determinant ng tatlo. So, kung papalitan natin yung values, ano yung mga elements ni Q or components ni Q? 2, negative 1, 2. So, 2, negative 1, 2. Okay, tapos, ano yung mga component ni, component ni R? R naman ay 2, negative 3, 1. So, 2, negative 3, 1. Then, yung components ni P ay 2, 0, negative 1. 2, 0, negative 1. So, pwede rin gamitin nyo yung cofactor expansion method. Gamitin nyo itong row na to. Okay? So, cross out muna natin yung element kung saan naroon, yung row and column kung saan naroon si 2. So, 2 times the determinant nung hindi na cross out, negative 3, 1, 0, negative 1. Parang ito lang din yung paghanap ng nung cross product. Then, minus, so yung negative 1 naman, times, so cross nyo yung column at row kung nasaan si negative 1, hanapin nyo yung determinant nung hindi na cross out na entries, 2, 1, 2, negative 1. Then plus, so dito naman sa 2, okay, 2 times, so cross out yung row and column kung saan naroon si 2, hanapin nyo yung determinant nung walang cross out na entries, 2, negative 3, 2, 0. So, ang ginamit ko dito is cofactor expansion method lang.
So matututunan nyo to sa matrix, sa linear algebra, even sa advanced engineering mathematics. So bali 2 times, so product uli nito, positive 3 na yan, product nito 0. So negative of negative, 1, positive 1, times determinant, product nito negative 2, minus product niyan 2. Okay, plus 2, determinant nito, product ng 2 and 0, 0. Then minus product ng 2 and negative 3, negative 6. So magiging positive 6 na to. Okay, wala na pala to kasi na-evaluate na natin yung determinant. So 2 times 3 minus 0, 3 times 2, 6. 1 times negative 2 minus 2, negative 4, times 1, negative 4 pa rin. Then plus 2 times 0 plus 6, 6. So 2 times 6, 12. So 6 minus 4 plus 12, that's 14. Right? Okay. So ang sagot natin is 14. So pwede nyo ring i-check sa CalQ. Okay, 'di ba naka-store na sa calcio natin yung PQR kay A, B, C respectively. So ang input niyo sa calcio ngayon, dahil pinapahanap is Q.RP, that's B, kasi BCQ, 'di ba? B dot parenthesis R is C. So C cross P, which is A. Ito. So, try natin to input sa CalQ. Check natin kung tama. So, B. Shift 5, D4, dot, shift 5, 7, dot, parenthesis, shift 5, 5 for vector C, cross. So, times shift 5, 3, vector A, close parenthesis. Okay, tama yung na-compute natin, 14. Sige, next tayo, problem or part C. So, for part C, scalar triple product ulit. Right? So, etong scalar triple product na to, pag in-applyan natin ng property, kasi kanina nakuha na natin yung, anong nakuha natin? Yung Q dot R cross P. Right? Nakuha na natin, di ba? Ito. So recall, may properties tayo ng scalar triple product. Okay? Pwede nyong pagbaliktarin yung dot and cross product. So equal to sa Q, pagbabalik-tarin natin yung position ng dot and cross product. Q cross P, Q cross R, right? Tapos dot P. Okay, pinagbaliktad natin. So mangyayari, etong parenthesis na to, it should be dapat dito. Kasi pag nilagay nyo pa rin dito yan, yung parenthesis, hindi magme-make sense. Kasi pag kinross product nyo yung vector Q sa dot product ng R and P, diba scalar yan, hindi kayo pwedeng mag-cross product ng vector kay scalar. So dapat, cross product is vector to vector. So it makes sense na dito na magkakaroon ng parenthesis. Yung Q cross R, malilipat. Pag pinagbaliktad nyo yung
cross and dot product operation. So, pwede yan. Property yan ng scalar triple product. Which is, commutative naman in turn, itong dot product nung Q cross R tsaka P. So, pwede niyong pagbalik ta rin. Diba, commutative ang dot? P dot Q cross R. Diba, equivalent lang yan sa kanina? Anong nakuha natin sa P dot Q cross R? 14. So, dahil equal lang din ito dito, after some manipulation, sagot din dito is 14. Okay, pero pwede nyong i-check. Sige, sa calc na lang natin i-check. Kung ito yung pinapahanap sa atin, pag in-input natin sa calc, so si P is na kay A, di ba? A dot Q is na kay B, right? Cross R is na kay C. So, try nyong i-input sa calc yan. Dapat 14 din yung sagot. So, shift vector 3 for A, shift 5.7, parenthesis, shift 5 vector 4B, cross times, shift 5 vector C, 5, close parenthesis. So, tama, 14 din yung sagot. Okay. Next, so nasa part, ano na tayo? Part D. Part D, sine ng theta QR. So, pag kinuha natin yung sine, di ba, nakuha na natin to. Sine of theta QR, it is the same as what? Di ba yung cross product magnitude ng Q tsaka R divided by the magnitude ng Q times the magnitude ng R. Tama? Okay. Iko-cross product natin si Q and R. Na-cross product na ba natin si Q and R? Si QP yung na-cross product natin. Sige, i-cross product natin si Q and R. Okay, pag kin-cross product si Q and R, again, that's a determinant. So, yung first row is AX, AY, AZ. Tapos, si Q muna, yung components ni Q, yun yung row 2. Ano si Q? 2, negative 1, 2. So, 2, negative 1, 2. Tapos, yung components ni R, si R ay 2, negative 3, 1. 2, negative 3, 1. So, dito muna sa AX, cross out yung column and row. Tapos, determinant nitong negative 1 to negative 3, 1. Okay, next. Minus AY naman. Tapos, cross out yung row and column kung saan nandoon si AY times determinant nung hindi na cross out na entries 2, 2, 2, 1. Next, AZ naman. So, cross out yung column and row nandoon si AZ. Then, times sa determinant nung hindi na cross out na entries 2, negative 1, 2, negative 3. Then, evaluate the 2 by 2 determinant. So, AX, determinant na to is negative 1, bale negative of negative 6 or positive 6 na yan.
Okay? Tapos minus AY, determinant nito is 2 minus 4 plus AZ, determinant nito, negative 6 minus 2 times negative 1, negative 2. So, magiging negative of negative 2, positive 2. So, negative 1 plus 6, positive 5 AX minus AY, 2 minus 4, negative 2. Pero may negative ka kay AY, negative times negative 2, positive 2 na siya, 2AY. Then, plus AZ, negative 6 plus 4, negative 4. So, minus 4AZ. Okay? So, pwede nyong i-check kung tama yung cross product natin sa CalQ. Bale, ang kinross product is si Q and R. Right? Bale, si Q is B, tapos si R is C. Check natin yung cross product ni B and C sa CalQ. So, shift 5, 4, vector B, times cross product with shift 5, vector 5C. Okay, 5. Tama, 5, 2, nako, napindot ko. Shit. Okay, ulit natin. Naka-star pa rin naman yun eh. So, shift 5, 4, cross, shift 5, 5. Okay, 5, 2, negative 4. Tama. Yan. So, ang kailangan natin is yung sign, di ba? Sin theta QR. So, substitute natin yung value. Meron na tayong cross product. Ito yung cross product ni Q and R. So, yung magnitude ni Q and R bale is yung square root ng sum of squares ng components. So, square root of 5 square plus 2 square plus negative 4 square. Divided by magnitude ni Q, square root ng sum of squares nung Q, components nung Q, 2, negative 1, 2. So, 2 square plus negative 1 square plus 2 square. Square root ng magnitude ni R, square root nung sum of squares nung component ni R na component ni R, di ba ito? 2, negative 3, 1. So, 2 square plus negative 3 square plus 1 square. Okay, so mako-compute nyo na yung bale yung sin Q theta R using a calculator, input fraction. Okay, gamitin natin yung isang calcu. Ito naka-mode 1 tayo sa calcu na to, mode 1. So, fraction, square root ng 5 square plus 2 square plus negative 4 square over square root ng 2 square plus negative 1 square plus 2 square times square root of 2 square plus negative 3, negative 3 square plus 1 square. Okay, approximately, yung exact answer is, ito yung sin theta QR, square root of 70 over 14, approximately 0.598.
Tapos pag gusto nyo kuhain si theta r, theta QR, or angle between Q and R, vector R and Q, arc sine na lang nito. Square root of 70 over 14. Pag kinuha nyo, arc sine ng square root of 70 over 14, approximately 36.70 degree. Kung pinapakuha, pero hindi naman pinapakuha, yung sine lang. So ito lang yung final answer. Approximately 0.598. Okay, doon na tayo sa part E na ba tayo? Part E, ito. So, vector triple product. So, meron tayong formula dito. Actually, kung gusto nyo, kuhain nyo muna yung cross product ng Q and R. Okay, tas pag nakuha nyo, i-cross product nyo uli kay P. Pero meron tayong formula dito kasi na equal to kay Q. Naturo ko to sa episode 3. Q times P dot R, then minus R times P dot Q. Okay? Kung ayaw nyong mag-cross product. So, balik Q, hanapin muna natin tong P dot R. So, idadat natin yung P and R. Ano nga ba si P? P natin is, components niya is 2, 0, negative 1. 2, 0, negative 1, dot with R. 2, negative 3, 1. 2, negative 3, 1. So, pag nagda-dot, multiply nyo lang yan, yung x component, 2 times 2, plus, multiply nyo yung y, 0 times negative 3, plus, multiply nyo yung z, negative 1 times 1. So, this is 4 plus 0 plus negative 1. Okay, which is 3. Okay, 3. Tapos, P dot Q naman. So, P dot Q. So, again, si P is ito, 2, 0, negative 1. Dot Q naman, ano si Q? Si Q ay 2, negative 1, 2. 2, negative 1, 2. So, 2 times 2 plus 0 times negative 1 plus negative 1 times 2. So, 4 plus 0 plus negative 2, which is 4 minus 2 lang to, or 2. Yan. So, pag sinubstitute ngayon natin dito sa formula, so ano si vector Q? Vector Q ay 2, negative 1, 2. Ita-times na lang natin sa P dot R, which is, ang nakuhang P dot R is 3. So, scalar multiplication lang to Ibig sabihin, i-distribute nyo yung 3, multiply sa bawat elements. Then minus, so yung R naman, ano si R? Ito si R, diba? 2, negative 3, 1. Scalar multiplication kay P dot Q. Ang nakuhang P dot Q is 2. So, distribute nyo rin yan.
So, distribute muna natin. So, 3 times 2, 6. 3 times negative 1, negative 3. 3 times 2, 6. Minus 2 times 2, 4. Then 2 times negative 3, negative 6. Then 2 times 1, 2. So, susubtract nyo naman, 6 minus 4, 2. Right? Tapos negative 3 minus negative 6. Pala negative 3 plus 6 or positive 3. Tapos 6 minus 2, 4. So, ito yung sagot natin or in terms of the unit vectors, that's 2ax plus 3ay plus 4az. Ito yung part E na P cross Q cross R. Sige, check natin sa CalQ. Kung i-input natin sa CalQ, that's yung P kasi is A, cross Q is B, cross R is C. So, input natin vector A cross parenthesis vector B, so 4, cross vector 5. Okay. So, 2, tama, 2, 3, then 4. Excuse me. Okay, next. Sa part F na tayo. Ang haba nitong problem natin. Hanggang part F, hanggang part G actually. Copy natin. A unit vector perpendicular to both Q and R. So, na-discuss ko to sa episode 3 din na yung unit vector na perpendicular sa both Q and R is yung yung cross product. Okay, yung cross product ng Q and R. Okay? Yun yung vector na perpendicular pareho kay Q and R. Pero dahil unit vector yung hinahanap, so ang formula natin is, 'di ba, ang unit vector is, let's denote by A. Kung yung hinanap natin is yung unit vector na in the same direction as perpendicular dito, which is ito nga yung Q cross R, ang formula is Q cross R divided by the magnitude, right? So naturo ko to sa episode 1 naman. Pag unit vector in the same direction or along along another vector. Yung pinaka-vector divided by the magnitude. Actually, pwede nyo lagyan ng plus minus. Kasi pag nag-cross product kayo, let's say ito si Q, ito si R. Ito yung unit vector na perpendicular, pwede sa taas, pwede rin sa baba. Opposite sila, di ba? Kaya may plus minus. So sige, so nakuha na natin si Q cross R kanina. Tama? Ano yung Q cross R natin kanina? Ito. Diba? 5ax plus 2ay minus 4az. So 5ax plus 2ay minus 4az. Plus minus over magnitude niyan nito nung Q cross R. So square root nung sum of squares nung components. 5 square plus 2 square
plus negative 4 square. Or pag sinimplify nyo yung square root ng 5 square plus 2 square plus negative 4 square, ito ay compute nyo sa calcu. This is 3 square root of 5. So, pwede nyo ngayong i-distribute yung 3 square root of 5. So, plus minus 5 over 3 square root of 5 ax. Then, plus 2 over 3 square root of 5 ay minus 4 over 3 square root of 5 az. So, input nyo sa calculator. Ito tayo. So, yung ax muna, 5 over 3 square root of 5, approximately, ano siya, 0.745 ax. Okay, plus, ito naman, palitan niya lang yung numerator ng 2. Approximately 0.298 ay. Kurong natin. Minus pala. Ito naman, palitan niyo yung numerator ng negative 4. Negative 0.596 az. So, ito yung sagot doon. Okay, so pwedeng dalawa. Pag in-split nyo, kung positive sign ang gagamitin nyo, 0.745 ax plus 0.298 ay minus 0.596 az. Or, kung negative, so, didistribute nyo yung negative. Yan. So, magiging negative 0.745 ax minus 0.298 ay, tas positive nito. Negative times negative, positive. 0.596 az. So, pwedeng dalawa yung sagot. Or in short, lagyan nyo na lang ng plus-minus symbol itong vector na yan. Okay, sige. Last part na tayo. G, last part is G, di ba? Ang tanong sa G, the component of P along Q. So, pag sinabing component of P along Q, okay, that's the vector component. Kasi walang sinabing scalar component lang. So, kapag component, generally, that's a vector. So, vector component of P along Q. So, halimbawa, ito si vector P, tapos ito si vector Q. Naturo ko to sa discussion sa episode 3, di ba? Kukuhain mo ngayon yung vector component nitong P along Q. Okay? So, bale, ang gagawin nyo dyan, magdadrop ka ng perpendicular dito. Yan. Tapos, ito yung magiging scalar component. Scalar component ni P along B. Denoted by P. So, hindi to vector wala siyang arrow. Sabihin, scalar lang siya. Tapos, para makuha mo yung pinaka-vector, vector na to, so, pag kinuha mo yung vector na yan, idadot mo lang, or itatimes mo lang itatimes mo itong scalar projection na to sa unit vector in the same direction as, ay bakit B nilagay ko? Q pala dapat. Kasi vector Q tayo. Okay. Ito yung scalar projection or component ng P onto Q.
magnitude P sub Q. Ita-times mo ngayon sa unit vector along Q. So, paano hanapin yon? So, ito yung hinanap natin yung component of P along Q. Bale, magiging vector P along Q. Okay, ito yung formula niya. So, paano hanapin to? Yung component na to. I mean yung scalar component PQ. Diba that's P dot Q divided by magnitude ng Q. Naturo ko to, yung derivation. Then, ita-times mo pa sa AQ again, which is, ang AQ, naturo ko na rin yan, yung pinaka-vector Q over the magnitude ng Q. Right? So, pinaka-equation ngayon is P dot Q, numerator times numerator, times vector Q, divided by dalawang magnitude sa denominator, magiging square pag minultiply mo. Okay, so ito yung formula natin. So, pag dinat mo ngayon si P and Q, nadat na natin yun, di ba? Nadat na ba kanina? Okay, nadat na natin si P and Q. Anong sagot doon? 2, right? Sige, copy na lang natin. Kasi nagawa naman na natin sa previous part. So, 2 itong dot ng P and Q. Times yung vector Q, so scalar multiplication lang to. Yung vector Q natin is anong component? Vector Q ay ito, 2, negative 1, 2. 2, negative 1, 2 divided by yung magnitude ng Q na naka-square. So, square root ng, yung magnitude ng Q is square root ng sum of squares ng components, x, y, z components. So, 2 square plus negative 1 square plus 2 square. Tapos, quantity square pa for this exponent of 2. Okay. So, pag sinimplify natin, pag in-input nyo to sa calcu, so that's 2 over the square root ng 2 square plus negative 1 square plus 2 square. Tapos naka-square. 2/9, right? So, 2/9 na lang to. Itong part na to. Ito. Tapos, times pa sa vector. 2, negative 1, 2. So, scalar multiplication lang to. I-distribute mo lang yung 2/9. Bale, 2/9 times 2, 4/9. Tapos, 2/9 times negative 1, negative 2/9. 2/9 times 2, 4/9. Or kapag gagamitan natin ng mga unit vectors, so that's 4/9 AX minus 2/9 AY plus 4/9 AZ. Ito yung exact. Gusto nyo i-decimal nyo. So yung 4/9, mali. 4/9 ay 0.444 AX. Yung 2/9, 0.222 AY plus sa same 4/9 din, so 0.444 AZ. So yan yung sagot. Okay, so yon. Siguro hanggang dito muna.
tuloy pa natin sa next episode. Solve pa tayo ng more problems. So, abangan nyo, episode 5. Continuation, more problems. Ito sa topic sa all about vector algebra. So, sige, end ko muna yung live stream. Thank you for watching. I hope you learned something from this video. God bless everyone. Bye-bye.